So may plane ticket ka na. Ready na yung mga bagahe mo. Pero ang tanong, ready ka na ba talagang mag-Canada? So sa video na to, pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay na dapat mong paghandaan at mapapaghandaan bago ka magpunta ng Canada. Pero isama ko na rin sa pag-uusapan natin ngayon, yung bagay na kahit siguro i-Google mo, hindi mo mariresearch kung paano paghandaan. Ito yung mga main na mga kailangan na mapaghandaan mo bago ka magpunta dito. So unahin natin ay yung proof of funds. So pag sinabi natin na proof of funds, hindi naman to yung dokumento o papel lang na bank certificate na nakikita doon na meron kang pera sa bangko. Kailangan talaga paghandaan mo yung pera talaga na dadalhin mo pagdating sa Canada. Sabihin na lang natin, pagdating mo dito, sigurado ba na makakahanap ka kagad ng trabaho? Hindi ang nangyari sa isa ay ibig sabihin mangyayari din sa iyo. Iba-iba tayo ng experiences pagdating dito. So kailangan hindi lang proof of fund ang paghandaan natin, kung hindi yung talagang actual fund na ibig sabihin pagdating mo dito sa Canada, magagamit mo para let's say hindi ka agad makahanap ng trabaho, 'di ba? 1 buwan, 2 buwan, paano kung 3 buwan, 4 na buwan hindi ka pa rin nakakahanap ng matinong trabaho? Kasama mo pamilya mo, 'di ba? So napakahalaga ng funds, ng actual funds, Pangalawa, yung mga documents mo. So syempre, especially kung sa Pilipinas ka manggagaling, alam naman natin kung gaano kahirap ang makaalis sa bansa natin, 'di ba? Sa immigration, ilang beses na 'yan nasa balita, kung ano yung mga inaabot ng mga kababayan natin bago makaalis, 'di ba? Kailangan make sure na meron ka ng mga necessary documents na kailangan na i-present. Minsan nga kahit naman yung hindi usual na hinahanap, inihahanda na rin natin just in case, di ba? Bigong sabihin nga, aside from your passport and your visa, kailangan ready ka din sa kung ano mang itatanong nila. Meron kang pertinent documents na may papakita na legal ka na talagang magpunta at makapag-stay sa Canada para talagang wala kang problema pagdating sa immigration. Number 3, magandang paghandaan mo din syempre bago ka pumunta ng Canada, saan ka titira, 'di ba? Meron ka na bang apartment or bahay na nakuha, 'di ba? Iba-iba tayo na experience. Merong yung ibang may mga kamag-anak dito which is good for them kasi kung talagang meron silang kamag-anak na handang patuloy sa kanila, napakaganda kasi hindi na sila mahirapan mag-adjust. Kahit na halimbawang eventually mag-move out sila at humanap sila ng mauupahan, still magaling para sa kanila dahil pagdating nila yung kasi yung mas mahirap yung paglapag mo, saan ka unang tutuloy. Kami sa totoo lang, ang unang original plan namin nung umalis kami, dapat talaga kung hindi lang may nakilala kaming mga good Samaritan talaga na tumulong sa amin, kahit hindi naman namin kamag-anak. Ang original plan namin ay mag-Airbnb kami, talagang napakagastos. Mag-Airbnb kami from the airport, pagkatapos saka kami, let's say 1 week, doon kami maghahanap ng mga bahay na mararentahan at lalakarin namin para mapuntahan namin. So yun yung original na plano. But yun nga, kung napanood nyo yung mga dating vlog namin, nakita nyo doon na merong pamilya na nagpatuloy sa amin outside of Calgary na sila yung unang tumanggap sa amin and tumulong sa amin para makapag-settle kami sa Calgary. Kasi kaso ng lahat ng documents na kailangan namin hanggang sa paglipat namin doon sa uupahan namin na bahay dito sa Calgary. Pang-apat, nakapag-ready na ba kayo sa weather? Gaano kalamig ang pinakamalamig pagdating dito sa Canada, most especially dito sa Calgary, So sa ibang lugar like British Columbia, alam ko hindi kasing extreme ng weather na dinadanas dito sa Calgary. Pero syempre, kung mga fall intake, medyo meron pa kayong time to adjust. Hindi ko alam kung paano mas malamang na mas mahirap kung dadating kayo dito like winter intake, Kung dadating kayo ng winter, January, medyo mas mabigat yon kasi talagang from a tropical country gaya ng Pilipinas, biglang dating dito, talagang napakalamig nun. At mabibigla talaga kayo. Napaghandaan nyo na ba yung weather? Siyempre, kung dadating kayo ng January, kailangan meron na kayo agad-agad ng mga pangmatindihang mga jacket
at mga winter jacket, tsaka winter boots na gagamitin nyo. Although, yun nga, dito, meron naman tayong mga thrift store kung saan tayo pwedeng bumili ng mga second-hand na gamit na hindi naman ganun kamahalan. Kaysa maglagay ka sa box, isiksik mo sa box na dadalhin mo papunta dito sa Canada, pwede naman yun. Yun nga lang, mas maganda yun, especially kung fall or September kayo dadating or before September. Kung January dadating, kailangan talaga prepared ka na. Meron ka na ng mga unang gagamitin mo pagtungtong mo pa lang ng Canada. Panglima, syempre, I'm talking about international students na dadating dito sa Canada. Kailangan alam mo yung requirements ng school mo. Panglima is yung laptop or computer na gagamitin. Meron kasing ibang program na ang pagdating sa computer or laptop na gagamitin, meron silang specific requirement or specs ng computer na kailangan. Pero ang alam ko, sa ibang programs lang naman yon, siguro yung may kaugnayan sa mga engineering or accountancy. Hindi ako sigurado, no? Kasi marami silang software, marami silang mga applications na inilalagay. Kaya alam ko kailangan talaga is mas matindi yung specs na kayong computer nila. But so far sa ECE naman, kagaya ni Joyce, wala namang requirement pagdating sa laptop. E di, syempre, ang mahalaga lang is working laptop na talagang hindi pa bitin-bitin dahil napakahirap naman kung sa mga meeting, sa mga online classes, pahanghang yung laptop or yung computer mo, di ba? So, syempre, as dadating ka dito na student, priority pa rin syempre talaga na paghandaan yung sa pag-aaral ni student. Kasi yun talaga yung main reason kung bakit kayo nandito. Iba pang mga bagay, siguro, mga SIM card, para sa pag-aayos, di ba? Pero alam ko ngayon, bago umalis ng Pilipinas, meron ng mga nag-aalok ng SIM card na nakaline na, no? Pagdating nyo dito sa Canada, i-activate na lang. Pero pwede rin naman na dito na kayo kumuha. So, sabihin na natin na nai-ready mo na lahat ng to. Nai-ready mo na yung lahat ng mga una nating nabanggit, ano? Okay na. And then, alam mo na rin kung ano yung sasabakin mo dito sa Canada. You are physically, mentally, spiritually prepared sa mga alam mong pagdadaanan mo dito sa Canada. Medyo ibinaba mo na yung expectation mo kasi alam naman natin, pag sobrang taas na expectation na pupunta ka dito sa Canada, dyan pumapasok yung frustration So sabihin na natin yun ay na-prepare mo na. Meron pa rin isang bagay na napakahirap i-prepare na kahit i-google mo pa, hindi mo basta-basta siya makikita. Ano ba yung tinutukoy ko? Tibay ng loob. Tibay ng dibdib, guys. Kailangan nyo yan. So, i-share ko sa inyo yung personal na experience ko. Siguro sa mga vlog ko, nakikita ninyo yung paano namin ini-enjoy bilang pamilya, yung buhay dito sa Canada, yung mga pasyal namin, yung mga masasayang gala namin. Pero ang hindi alam ng nakararami sa mga followers, subscribers, mga nanonood ng video namin, kung ano yung pinagdaanan ko na napakasakit na kasama sa naging desisyon namin na to ng pagpunta sa Canada. Nung umalis kami ng Pilipinas, yung mga magulang ko is on and off na yung health nila. Yung nanay ko, malimit yan, dati pa. Palagi na yan labas-pasok sa hospital. At ako yung laging tinatawag, ako yung laging tumatakbo. Kapag ka dadalhin dito, dadalhin doon. Ako yung unang nakakapunta. So, yung tatay ko, malakas naman siya. Nung mga panahon na yun. Hanggang sa nung umalis kami, medyo magaan sa loob namin, mag-asawa bilang pamilya, lalo sa akin. Dahil nung umalis kami, nakita naman namin na stable yung kondisyon ng mga magulang ko. Hindi na namin sila isinama maghatid, pero bumisita sila sa bahay, nakapagbisita din kami sa kanila, nakapag-celebrate pa kami kahit paano nung bago kami umalis at nabigyan pa kami ng mga paalala, yun. Pero hindi ko akalain na dadating na meron palang isang bagay na napakahirap paghandaan. August 6, dumating kami ng Canada. At okay naman. Hanggang sa nung mga sumunod na buwan, nabalita ko na parang may nararamdaman yung tatay ko. Palaging sumisikip yung dibdib niya. So, in short, nagkaroon ng karamdaman yung tatay ko, which is kung saan
nung umalis naman kami, sobrang okay ng tatay ko nun. So, dumaan ng ilang buwan, ospital, ganyan, labas-pasok, sali ng dugo, yun yung nangyari sa tatay ko. Hanggang sa nang hindi namin inaasahan na nung November na birthday pa yun ni Joyce dito sa Canada, na sa halip na celebration ng birthday ni Joyce, yung isang napakasakit lalo sa akin, yung dumating yung balita na wala na nga yung tatay ko. So, iilang buwan pa lang kami sa Canada, sabi ko. Iilang buwan pa lang kami sa Canada, pero ganun kasakit yung pinagdaanan ko. Buti na lang na umalis kami, nakasama ko yung dalawa naming anak, si Joyce, na kahit paano, doon sa mga panahon na gano'n, na sobrang down, na sobrang lungkot mo, may tatapik sa balikad mo, may hihimas ng likod mo, at papaalala sa'yo na kakayanin mo kahit anong mangyari. Buti na lang, pero isipin nyo na lang guys, paano kung ikaw pupunta ka sa Canada at single ka, mag-isa ka? Paano na lang kung ang bagay na yun, hindi ko sinasabi na mangyayari sa inyo, no? Pero paano? Yun ba mga bagay na yun, mapapaghandaan mo? Kung ako kayang mag-isa, halimbawa ako yung student at ako yung mag-isa, nandito sa Canada, kakayanin ko ba yun? Hindi ko rin nga alam kung kakayanin ko. Nung nangyari yun, bagong dating kami, wala talaga akong kakayahan na makauwi. Lalo pa nga, buong pamilya kami na nandito. Pero hindi pa doon natapos yung pinakamasakit na kaakibat ng napakalaking desisyon namin na magpunta sa Canada. Hindi pa yon. Dahil ilang buwan matapos yung pangyayaring yun sa tatay ko, siguro dahil sa lungkot at dahil nga talagang ang nanay ko, matagal na kasing may diabetes ang nanay ko, high blood pressure, komplikasyon na hanggang sa puso niya. Ilang buwan, pagkatapos ng pagkawala ng tatay ko, sumunod na rin yung nanay ko. Sa unang taon namin dito sa Canada. So isipin nyo guys, kung hindi matatag ang loob ko, kakayanin ko ba yun? Buti na lang, nalaking pasalamat ko na yung mga kapatid ko, inassure nila ako na sila na ang bahala. Na hindi na kailangan na umuwi ako dahil sa ganun na rin naman nga yung nangyari. Wala na rin naman talagang magagawa. At inano nila ako na, sinabihan nila ako na ayusin ko na lang dito, magpakatatag na lang ako dito. Pero kahit ganun pa man, yung mga binitawan sa akin ng mga kapatid ko, napakasakit pa rin sa akin dahil nung nasa Pilipinas ako yung kaunahan laging tatakbo kapag may mga ganyang pangyayari sa mga magulang ko, kahit 10 oras ng gabi, ako yung talagang makakatakbo dahil kahit paano medyo malapit, tsaka may sasakyan ako noon sa Pilipinas. Pero ang pinakamasakit yung nandito ka, malayo ka, tapos wala kang magawa. Nung mga panahon na yon, wala akong maitulong sa mga kapatid ko. Hindi ko, hanggang video call ko lang nakakausap yung magulang ko na may karamdaman. So napakabigat sa akin nun, yung mga panahon na yun. So bakit ko ba sinasabi o bakit ko ikinukwento sa inyo yung experience na to na nangyari sa akin? So hindi ito pag-discourage o hindi ito pananakot sa inyo dahil hindi naman nga, lagi kong sinasabi, hindi naman nga pare-parehas tayo ng mga pinagdadaanan pagdating sa pangibang bansa. Nagkataon lang na nung umalis ako ng Pilipinas, nung nag-abroad kami, nagpunta kami dito, kasama yung pamilya ko, matatanda na at talagang may mga sakit na ang mga magulang ko. Pero yun yung bagay talagang hindi mo pala kayang paghandaan. Kahit pasabihin mo na mahihina at may sakit na yung mga magulang mo, hindi mo kayang paghandaan yung panahon na kukuhunin na sila, na mawawala sila sa buhay mo. Kaya bakit ko i-share yung kwento na to sa inyo? Kasi gusto kong isipin nyo at i-assess nyo yung sarili nyo kung meron ba kayong tibay ng loob sa pagpunta dito sa Canada. Meron ba kayong matibay na dibdib
na mahaharap nyo yung ganitong klase ng mga mabibigat na pagdadaanan sa buhay pag nandito kayo. Mas mahirap kasi wala kayong kamag-anak dito, 'di ba? Mas lalo paano nga kung single ka, 'di ba? So, yun ang dahilan kung bakit ko sinishare sa inyo yung story na to. Bukod sa lahat ng bagay na nabanggit ko nung una na kaya nating paghandaan. Pero yung mga ganitong klaseng pagsubok, sa tingin mo ba kaya mo nalampasan? So, yun lang naman guys. Yun lang ang gusto kong share sa inyo ngayong dito sa video na to, na alam ko ready na kayo, pinag-aralan nyo ng mabuti. Alam kong marami na kayong nakausap, marami na kayong nabasa ng mga experiences, whether success or failure pagdating dito sa Canada. Pero tandaan nyo, ang isang susi at isang bagay na dapat na dalhin nyo pagdating dito sa Canada, huwag nyong kakalimutan na dalhin ay ang syempre tibay ng loob at kapit sa Diyos, at yung pag-asa na kahit na anong pagsubok ang dumating sa inyo dito, malalagpasan nyo.